Halina't pasyalan natin ng isang makalumang bahay sa puso ng Tanay. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay ano, aayaw-ayaw nga ako. Isang heritage house na dadaling ka sa makalumang panahon. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Katakatakang mahirap. Puntahan din natin ang isang simbahan na itinayo noong 1874 sa lungsod ng Haro. Ang wakas pala ay ano, aayaw-ayaw. At silipin natin ang santong nakoronahan at nabasbasan ng Santo Papa. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka. Magugulat tayo sa madidiscover natin dahil hanggang ngayon ay maingat nilang naalagaan ang mga lumang kagamitan at pinapahalaga nila ito. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Ala-ala ka. Sabay na rin natin sa tour na to ang isang simbahan na itinayo noong 1831 sa bayan ng Molo. Walang kailangan. Marinig ko lang. At sasayangin ko ba ang pagkakataon na hindi pasyalan itong mansion na to sa tapat ng simbahan? Kaya tara na sa City of Love, ang Iloilo City! Buti naman Maria Clara at nandito ka na sa aking harapan. Nasaan ang mga ating mga alipin at mga kutsara at tiridor? Wala pa sa ating lames. Ano ba yan? Wala kang biniling kubyertos, tonto. Ano mahal? Simulan na natin? Ano pa nga ba? Welcome to Iloilo City! Akalain mo, galing lang tayo ng Boracay kahapon. Tapos yun na, na-transfer na tayo dito sa Haro Church. Yan. Yung pasyalan na to ay isa sa pwede nyong pasyalan dito sa Iloilo. Saka ibibigay namin sa inyo yung mga best of the best dito sa mga Iloilo, no? Simula sa heritage, yung pwedeng pasyalan sa plaza, at katulad niya may church. Tapos meron pang houses na mapupuntahan natin. Sana makakapasok tayo. Pati yung mga food nila. Ayan. So, welcome to the City of City of Love and Queen of South, ang Iloilo City. Yan. Ang Haro Cathedral ay kilala rin bilang Haro Metropolitan Cathedral na itinayo noong 1874 ng unang obispo ng Haro na si Mariano Cuartero y Medina. Ang imaheng Marian Upper Lady of Candles ay kinoronahan ni Pope John Paul II sa kanyang pagbisita sa Iloilo noong February 21, 1981. Ayan, so nakita niyo na yung kabuuan nitong Haro Church na to. Tapos yung katapat na ito yung Campanaryo de Haro. Kung makikita nyo, yan. Kaso ano siya, under renovation siya eh. Kaya ewan ko, siguro sana by December or by next year, no? Matapos na siyang magawa. Para at least masama rin siya sa mga magagandang mga photos na pwede nyong puntahan dito sa Iloilo. Ngayon, target natin next, punta tayo dun sa Casa Marikit. Sana bukas yan, no? Para makapasok tayo, no? Lord, please. Tara, sabahin na kami dun sa Casa Marikit. Ang Spanish Colonial Ancestral House na ito na Casa Marikit ay itinayo noong 1803 ng pribadong pagmamayari ng mga Habeliana at Lopez. Pasok tayo! Ayan, hello! So, yung second na pinuntahan natin, ito na ang Casa Marikit. So, yung galing kami doon sa may simbahan, may tricycle kasi doon na doon sa may Save More, di ba? Nakaparada sa Save More. Malapit lang, walking distance lang. Yung pamasahe lang doon, 15 pesos per isang tao. Tapos yun, subukan natin pumunta sa lugar to. At talagang mahilig kami sa mga ganitong mga heritage. Ayan. Tara! Wow! Ang ganda ng entrance ah! So ito yung first floor dito sa Casa Marikit. Tapos ito yung mga naka-display ng mga books, then yung mga award pa yata, diba? Mga trophy. Yan. Tapos yung may mga pictures pa dyan na talagang hindi natin ito naabutan eh. Dahil alam ko yung house na to is 1803, diba? Tama po, 1803. Ayan. Tapos ito pa yung mga nila,
Mga achievement siguro to. Tapos yung mga display. Ayan. Tapos ngayon sasabihin sa atin ni ating tour guide. Ayan, yung tour guide natin si Paano Kuya. siya tinawag na Kasamari? Ayan. Kuya, anong name po niya? JM. So, Kuya, paki-explain po kung ano yung kung ano yung nilalaman nitong bahay na to na Kasamari. Po yung bahay ni Fernando Lopez. Okay. Ng Vice President po. Siya po yung Vice President na tinatawag ng VP. Okay. Pero yung bahay na to ay may sa kanyang asawa na si Marikit. Kaya tinawag na Kasamarikit. Ayan. Sa misis yung bahay. Hindi sa lalaki, no? Sa babae. Okay. Yan. Napaka-classic ng daanan, no? Pati yung hallway. Paakyat. Diba? Ayan. Going up tayo sa second floor. Tingnan natin kung ano yung makikita natin sa pangalawang palapag. Ayan. So, may mga Santo Niño. Then, may mga pictures na nandito. Ayan. Sa kabila. Kuya, ito po ba si ano? Si Marikit? Wow! Diba? Ito yung mga classic talaga ng mga mukha dati, no? Mga morena. Ayan. Tapos sa kabila pa, ito yung mag-asawa. Yan. Kung makikita natin sa yan, nakita sa video. Wow. And then dito sa kabila, yan. Hanggang dito sa mga wooden wooden fox na talagang talaga. Okay lang, yan. Ito talaga yung legit na bahay dati. Diba? Ang ganda talaga. Ayan. So, pupunta tayo ngayon sa sala. Na grabe yung pagkakagawa nitong bahay na to. Oh. Tapos may chandelier pa sa taas. Oh. Wow. Ayan. Kaya makikita niyo mga chairs and tables dito na very classic din yung mga upuan. Tapos may mga books. Ayan. Then may malaking salamin na haharap tayo. Na makita niyo kung paano ako mag-video. Iyan. Tapos may lumang po. May lumang cellphone. Iyan. Tapos may ilaw din. Hanggang dito. Ito yung siguro pa sa mga bisita eh. Halimbawa may pagtitipon, gano'n, mga meetings, dati. Tapos meron pa sa kabila. Iyan. Di ba? So, hindi ko lang ma-imagine kung paano nila na-maintain to. Pero, pag pumunta kayo dito, grabe, ang ganda na pangalagaan nila ito ng maayos. Tapos ito, mga classic. Yan. Diba? Itong Casa Marikita hindi pa nagiging opisyal na museo, pero sa mga may-ari ng bahay na to ay pinapayagan ng mga turista makita ang loob ng bahay na may konting pag-iingat sa pagpasok nyo rito. Ayan, next natin papasukin itong kwarto naman nila. Ayan, master bedroom talaga. Ayan, yung nakikita nyo may mga pa. May kulambu pa na nakalagay. Ayan. Sabi nila kapag four-posted yung bedroom. Oo nga. Ayan ang ayan ang tatak talaga. Pag may ganyan ka. May apat na posted na. Oo nga. Yan, ito po may mga sila. May mga pictures na nandito. Ayan. Tapos, meron pa rito sa kabila. Mga naka-display. Ayan. Hal! Naikwento yata ni JM na may secret door daw dito. Parang style Malacanang. Ayan. So, ituturo ni JM kung nasaan. Kuya, nasaan po yung yung secret door na yan? Ay, yung may lagay ng sapatos. Ang galing, no? So, ano kaya ang labas niya, no? Sa kaya siya tutungo, no? So, yung palabas kaya ng back door, parang ganun.
Saan ang punta niyan? Saan ang punta niyan? Tunnel. Ay, tunnel tapos palabas. Hindi, ano ba? Palabas ng kalye? O ano? Ibang lugar. Ay, papuntang ibang lugar. Parang Okay. Malayo ang pupuntahan niya. pagpasok mo dito, tatanong mo ulit. Taas po yun. Ay, mataas yan. So, hindi pala kailangan pala ng tali dyan, no? Hindi na, o talagang sacrifice ka talagang tatalon dyan. Oo. Ayun. Ayun. Babae walang magawa kasi babae sila. Wala silang Tama. Oo. Kasi yung nung mga Spanish colonial pa, so kaya mga panahon ng Hapon, di ba? Na-encounter World War pa talaga. Na-encounter kasi ng mga babae na naabuso. Yan. Tapos kailangan maprotektahan ng mga asawa nila o kaya mga pamilya nila yung mga anak nila. May escape room talaga. Nakakakuha na naman tayo ng oo, dami natin alam. May alam yarn. Ayan, so idagdag ko lang, no. Hindi lang isa na lumang camera yung nandito. Naituro pa ni Kuya yung nandito pa. Yan, no. Kung napapansin nyo, yung isa nasa right side, parang style barrel. Pag pumunta ka ng bangko, ay naku, baka mahuli ka talaga ng girl doon. Tapos ito yung talagang legit na Polaroid. Yan. Tapos may hilig siguro yung mag-asawa sa mga camera, no? Kasi meron pa rito naka-display na hindi ko na pinapansin. Ito, yung isa pang camera na nandito. Camera yan, ha? Tapos sa right side, meron din camera. Diba? So, kitang-kita naman sa naka-display dito. Yan, na mahilig sila sa mga picture. Dati pa lang, yung mga ninuno pa lang natin, mahilig na sila sa mga hayop ka. Tinakot ako. Akala ko may butik Napahayop tuloy ako. Alang yak. Ayan. So, papasok pa tayo sa isang kwarto. Yan, kung nakikita nyo, ito yung may lamesa pa rito. Di ko alam kung yan ba yung kusina nila. Yan. May meeting de avance, may mga picture din. Yan. So yung may kwento itong picture na to. Yung painting pala, sorry. Yan. So, yan. So kung napapansin nyo, sa unang kita daw ay babae. Yan. Pero ang totoo is lalaki daw yan. So kung nakikita nyo sa bandang baba, tuhod yung lalaki. Then sa face, pati sa muscle sa kamay niya. Sa tenga may patilya. Ayan, sa tenga may patilya. Lalaki daw po yan, hindi po siya babae. Nilagyan lang daw siguro para Ang pangalan ng painting yan, ang pangarap ni Corazon. Ang pangarap ni Corazon. Hindi, parang lang. Ewan ko ba, tingin ko may may kahulugan itong to. May meaning yan. May meaning ang painting na yan. Buti naman Maria Clara at nandito ka na sa aking harapan. Nasaan naman aking mga alipin at mga kutsara tiridor? Wala pa sa ating lamesa. Ano ba yan? Wala kang binili kubyertos, tonto. Biro-biro ang simula, ang wakas pala ay aayaw-ayaw na ako. Ayan, so ito medyo tahimik lang tayo, ha. Kasi ito ay praying area. Ayan po. Kung nakikita nyo sila Mama Mary, yung Santo Niño. Ayan. Siguro every Sunday may sila dito. May padasal. Meron din nakadisplay dyan. Tapos, sa likod, kung marami kayo dito, yan, pwede silang umupo dyan. O, diba? Ang daming nakatago dito sa bahay na to, Carl, no? Diba? Mysterious yung prayer room. Kasi diba dito kapag may kasalanan ng mga bata, pinapaluhod dito ng matagal, diba? Oo, may ganon. Anong disiplina dati? May disiplina dati. Pag may kasalanan ng bata, paluhurin dito. May libro sa dulo. Tama. Ang galing. Talagang nakikita natin yung kung ano yung kultura natin yung nakaraan. Ngayon, diba? Kasi naway mo yung bata mag-cellphone, galit pa sa'yo. Tama. Ayan.
may papakita si KJM na yung noong araw may lock kasi na ginagamit. Yan. Kung napapansin nyo, ayan siya. Yan talaga yung pinaka legit na lock. Hindi yung katulad dati na may susi pa ng ganyan. No? So kung ilalock siya, ayan. Yan ang pangsara. Tapos may papakita pa si Kuya sa kabila. Medyo high-tech. Ito. Dito po. Ito po yun. Ito po yun. Makikita niyo dyan. Okay. Tapos ito po yun. Ayun, lumabas siya. Tapos Kapag nag-unlock, unlock na. yan. O di ba? Wala pa yan dati, di ba? Yung ngayon talaga ilalak mo na lang yung susi. Number na lang. Yung number na lang eh, tapos pipindutin mo lang. Ito, pipindutin mo na lang. Yan. Okay. Maria Clara at Cisa, meron tayong mga bisita. Maganda sila ng mga putan. Ayan, hello po sa mga bago nating bisita na dumating. Shout out po kayo. Mga marikit talaga. Ayan. Mga Ilongga. Mga Ilongga sir. Ayan. Hello. Ayan. Basta Ilongga. Guwapa. Ayan. Ayan, so nakaikot na kami sa buong cast ng Marikit sa tulong ni Kuya JM. Ayan, kaya Kuya JM, thumbs up sa'yo. Ang galing niya. Ang galing niya mag-explain. Kaya next, ibang place naman tayo pupunta. Pagkatapos na ito. Ayan. Thank you! Ayan. Ang Molo Church o St. Anne Parish Church ay itinayo noong 1831 na may ginamit na materials na sandstones at coral rocks na may itlog na kasama at mortar. Meron din park sa harap nitong simbahan kaya pwedeng mamasyal pagkatapos niyong magmisa. Ang simbahan ay kilala bilang feminist church dahil sa dalawang hani ng mga poste na may 16 na babaeng santo sa magkabilaang gilid ng altar. Nandito na kami ngayon sa Molo Church. Yan. So, naabutan namin na may construction na nagaganap. Lahat yata ng simbahan dito under renovation. Kasi Oo, sa Paeng. Siguro nga sa Paeng. No? So, okay lang yan. At least na napapangalagaan yung, yung simbahan. Yes. Yan. So, ngayon nakikita natin may misa. Tapos yung nagustuhan ko yung display sa kabila eh. Yan, diba? Parang naktan. Oo, ang ganda nga. Tapos meron din parang isang maliit na park. Doon. Yan, may park na yun. Tapos may playground ng mga bata. Daming Ilonggo. Oo nga, ang daming. So, papasokin namin yung loob, saglit lang. Tapos, punta na tayo sa next. Punta na tayo dun sa next, dito sa likod. Yung Molo Mansion naman. Ayan. Ang Lacson Yusay Mansion o mas kilala natin na Molo Mansion ay itinayo noong 1926. Ang may-ari ng mansion na ito ay sila Don Estanislao Yusay at Doña Petra Lacson. Ayan, pagkatapos natin doon sa kabila, sa Molo Church, nandito naman tayo sa Molo Mansion. Ayan. So, nakikita nyo, mas bet ko siya na puntahan ng dapit hapon. Kasi alam niyo kung bakit. Sa food park. May food park siya sa gilid. Yan. Halimbawa, nagutom kayo sa biyahe. Yan. Meron dyan. Meron din sa kabila. Yan. Sa mga kape, mga burger. Ayan. May Pancit Molo. Yun, may Pancit Molo pala doon sa kabila. Tamang-tama, gutom na ako. Ayan. So, alam ko yung mga tinda dyan, part ng kultura na franchise. Yan. At may-ari na rin to ng SM. Yan. Tapos, gusto ko makita yung loob? Pasyalan natin sa loob. Tara, pasyalan natin. Saka pwede pa tayong umakyat sa second floor para may makuha pa tayong mga pictures. Yan. So, samahan nyo kami. Tara natin sa loob. Ayan, so ito yung Molo Mansion kung paano siya nagsimula. Hanggang sa naging kultura, where na siya. Then, pagkatapos natin sa loob, yan, puro mga accessories. Yun, no? Tapos may chandelier na shell. Meron din mga pang Christmas. Then sa kabila, opo, yan. Then sa kabila naman, ganun din. May mga bardsay saka barong. Ayan. And tapos mga accessories. Ayan. Then mga abaka. Ayan. Meron din dito sa kabila. Ayan. Tapos mga bags. Then souvenir. Tulad niyan. Alam ko meron po sa loob eh. Ayan. Ayan. Tayo may mga t-shirt naman. Yan.
So, pwede kayo mamili dito kung ano. Ito. Kung gusto niyo bili ng souvenir pang uwi niyo sa bahay. And souvenir na keychain na Iloilo. And Pwedeng ethnic wallet. oo nga, no? Wow! Ay, may face mask, oh. Ay, may partner pa ng face mask. Ayun, maganda. May bag na tapos yung face mask pa. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Yan, so galing sa first floor, aakit kayo dito at makikita nyo ang mga kwartong walang laman. Yan. So, pati rin yung kabila, wala ring laman, no? Pero na-maintain, mahal, di ba? Ang ganda, ang linis. Parang style sa antique pa rin. Style lang talaga sa Casa Marikit. Sa kanilagaan ng SM, no? Itong ano, tama, itong Mall of Mansion. Yan. Hanggang sa palabas, ito yung maganda eh, pag ano, pumunta ka ng ano, ng balkonahe. The church. Balkonahe ba? O parang veranda? Yan. Paglabas mo, makikita mo ang Mall of Church Plaza. Pati ang simbahan. Yan. So, maganda siya paggabi pag pinuntahan. Kasi makikita mo yung mga cafe. Yan, may kainan dyan. Pati meron din sa gilid. Yan. Kung trip nyo na mag-chill-chill lang. Yan. Pwede nyo puntahan ito paggabi. Ang simula, ang wakas pala ay ano, aayaw-ayaw nga ako. So, pinuntahan namin itong Pansit Molo. Ayan. Kasi target namin na makakain ng mga authentic dish ng tiga Iloilo. Then, ito yung mga Pansit Molo na kung ano yung flavors na pwede nyo idagdag. Then, meron din sa kabila na food stall. Yan, si Mrs. Nakatake na ng shake. Yan, enjoy na enjoy siya. So, ito yung sa poste. Yan. So, may ino-offer sila na, yan, katulad yan, may shake na pwede silang i-offer sa atin. Meron din mga milk tea. Yan, mga bar yan. So, flavors na kung magugustuhan natin. Kain tayo. Pansit Molo. Ayan, so nagutom na naman kami. Nabiting kami dun sa may mall. So, yung katabi ng ano, Mall Church, ito, makikita nyo ang street food. Kapila sila guys. Oo nga. Simula doon sa may ano, may mga shawarma. Ayan, shawarma, tapos may quick din. Ayan. Tapos parang may shake. Shake, no? Tama, no? Oo. Ayan, nagasama na kayo. May buko juice. May milk tea rin. Tama. O, may shawai pa. Saka katabi. Ayan, so, kain muna kami. Luto na pala. Asan na? Sorry. Ito na luto na. Ay, napala. Ang sarap sinarder mo. Hindi, in-order ko yung dalawang ano eh. Penoy. Yung problema. Ayan. Tapos sa'yo yung ano, di ba? Ay, hindi na yung spicy. Saka sa kanya yung dynamite. Ayan. Nalaman talaga kung sino naugutom sa amin dalawa. Siya na. Ayan. Kain muna tayo. Ayan. So, natapos na naman yung isang araw na puro commute ang ginawa namin. Lakad. Nasimula alas 4, no? Na madaling araw na wala pa kami tulog kasi ang lahi ng biyahe from Antique, palipad ng Kalibo, tapos to Iloilo City. Dito na nga, sa Iloilo City proper. Ayan. So, yung commute na napupuntahan namin, almost ano lang eh, naglalaro lang sa 12 to 15 pesos. Ayan. Ang sakay namin na yung jeep. Yan. At least na-explore mo yung Iloilo. Na-explore mo yung Iloilo. Pero konti pa lang yan. So, meron pa kaming kinabukasan. Pero sa next vlog na namin ito, ipapakita. Ayan. So, kung na-enjoy niyo yung video na to sa Iloilo Explore and Escapade, please like, subscribe, and pakipollow ang bell button para updated kayo sa mga videos namin. And, Share mo na din. ayan, share mo na din. Itong stay na natin. Oh, okay. Ito yung stay namin. Papakita namin to. Pang! Yung Ongpin. Ongban. Yan. Na Manila Yard. Manila yan. Ongban na ano yung nakalagay doon? Sa ano, parang hotel na rin. Yun, nakalagay na doon. Na nakuha namin dito sa kwarto na isang
Twin bed to, twin room na to. Twin Twin room. executive room. Ayan, tapos may aircon na rin yan. For only 990. Yeah, 990, tapos may, may taxes na nakasama. With taxes na yan. Ayan. So, hindi na kayo lugi. Yun na nga lang, oras talaga para maikot mo itong Kulang. Kulang ang isang araw. Kaya bukas, at sa susunod namin vlog, papakita namin sa inyo yung iba pa namin na napuntahan dito sa Iloilo City. Kaya papaalam na kami and share the experience. Syempre, Karen's Adventure. Bye-bye! Kita ulit tayo. Bye-bye na. Dahil kami maglalandian. Marinig ko lang sa labi mo